Ay, magandang gabi. Bago dumating yung alas 12, hating gabi, ay may ibabalita ko sa inyo. Mainit-init pa po. Mainit-init pa. Binasura po ng COMELEC ang aking petition na ipa-disqualify si Erwin Tulfo. At ang rason daw po ay hindi raw dahilan ang US citizenship ni Erwin Tulfo para i-disqualify siya bilang. So, ulitin ko lang naputol po ang aking namutol. Crispin Rivera, maya pa bengi. Sabi ni Amik, no, lus-lus kumilik. Ito, balita ko lang sa inyo. Katatanggap ko lang po ng desisyon ng COMELEC sa kaso na disqualification na sinampa ko laban kay Erwin Tishiba Tulfo. Ano ang desisyon? Ito ipakita ko, i-share ko sa inyo ang desisyon ng COMELEC. Sabi nila, dismissed! Wala raw kwenta kaso ko. Grabe naman itong COMELEC. Naghanap ng palusot. Kung ako tanungin nyo, naghanap ng palusot. So, ito po. Tingnan ninyo. Ipakita ko lang at i-discuss natin na mabilisan kasi mahaba ito. Yan po. Yan ang decision. Nakita nyo? Yan po ang decision. Natanggap ko lang kanina mga alas 9. Yan. So, ang abogado ni Erwin Tulfo ay si Attorney Rita Linda B. Jimeno. Kapatid siguro siya ni Attorney Karen Oliva Jimeno. Saka si Attorney Alisa Andrea Elianco. Sila ang klaseng abogado na alam naman nila na Amerikano kanilang kliyente, dinidepensahan pa nila. Ay, marami pong abogado, trabaho lang. So, anyway, ito po yung decision. Resolution, tawag na resolution. May petsa na 22 May 2025. Ibig sabihin po, ay ngayong araw lang dinesisyonan. Ang palugit sa kanila, sa ilalim ng batas, ay hanggang May 14 lamang. Kasi na-submitted for resolution ito noong April 14. At ayon po sa Rules of Procedure o batas ng COMELEC sa proseso ng mga kaso, mayroon lamang sila 30 araw para magdesisyon sa kaso. So, ang 30 araw ay hindi nila nasunod, lumampas pa sila at pinagpipilitan nila, pinroklama pa nila na panalo si Erwin Tulfo. At ang katwiran nila, ito, narration of facts lang yan. So, ang una rito na punto na ayaw ko ay yung binigyan nila ng argumento, ng puntong argumento ng Jimeno Law Office na abogado ni COMELEC. Abogado ni Erwin Tulfo. Ang rason nila, ang aking sinumite na dokumento na Certificate of Candidacy ni Erwin Tulfo ay downloaded daw at hindi daw matatanggap. Okay, nakalimutan naman nata nila na meron ako nakakabit na pang-authentication ko na nakalagay po sa judicial affidavit ko na naka-attach din, na kung saan ay tahasan kong sinabi na ang dokumento na in-attach ko ay dinownload ko sa COMELEC na website. Okay? Pero hindi nila pinansin yan. Ganon ka bias ang COMELEC. Okay, next. Ang hindi nila pinansin, ang katotohanan, ito, tingnan mo, Annex A, certified true copy. Nagsumite ako maliban pa doon sa kopya ng Certificate of Candidacy na dinownload ko, nagbigay pa ako ng certified true copy. Ayan, oh. So, nevertheless, ang suma total ng kanilang disqualification
ay hindi raw dahilan ang pagiging Amerikano ni Erwin Tulfo para para pagbigyan ang aking petition na basura yung kandidatura ni Erwin Tulfo. Yan ang sinasabi nila. Ang rason kung bakit na sinasabi nila, sinasite nila sa Section 68 tsaka Section 12 ng Omnibus Election Code na wala namang nakalagay doon nakasama ang citizenship sa rason para i-disqualify ang isang kandidato. Galing ha? Naghanap talaga ng butas. Naghanap talaga ng butas. Okay? Ngayon, ang sinasabi nila na hindi daw kasama ang tinatawag na Amerikano siya, hindi raw kasama yan sa rason para i-disqualify bilang kandidato si Erwin Tulfo. So, kaya ito, sinasabi nila, basahin ko. Ito, kung makikita nyo, basahin nyo rin. Pinalaki ko. Thus, the issues raised by petitioners, ako yun, against respondent, Erwin Tulfo yan, on the latter citizenship, alleged violation of the Equal Access Clause and political dynasty prohibition and academic qualifications do not fall within the exclusive grounds for his disqualification as a candidate for senator under Section 12 and Section 68 of the Omnibus Election Code. As such, the instant petition for disqualification is not the proper remedy to address these matters. Questions on senatorial candidates' qualifications or eligibility, including citizenship, pertain to material misrepresentations in the certificate of candidacy should instead be raised through a petition to deny due course to or cancel the certificate of candidacy pursuant to Section 78 in relation to Section 74 of the Omnibus Election Code. Consequently, the petition must likewise fail on this ground. Sabi niya, furthermore, Section 1B of COMELEC Resolution number 11046 warrants the summary dismissal of the petition. Anyway, yung sinasabi, ito klaro na dapat daw ay nagsampa ako ng petition for denial of due course sa candidacy ni Erwin Tulfo sa ilalim ng Section 78. Kasi, ang rason nila, pag binasa mo Section 12 tsaka Section 68 ng Omnibus Election Code, ay hindi doon nakalagay ang citizenship bilang isa sa dahilan na pwede i-disqualify ang isang tumatakbong kandidato. Yan ang rason nila. Yan ang matindi. So ngayon, payag ba kayo dito? Payag ba kayo dito? Camotes News, Tam, kamusta man mo diha sa Camotes Island karon? Lito Torres mismong sa COC nakalagay na requirement must be natural born citizen. Tama po kayo, Lito Torres, nakalagay mismo. Titignan natin ngayon ang binigay sa akin na certified true copy na ang tawag dito, yung kanyang asa na yun? Annex A. Unredacted. Ito, tingnan natin ang Certificate of Candidacy ni Tulfo. Sabay-sabay natin tingnan. Ito, Certificate of Candidacy ni Erwin Tulfo. Yan. So, klaro ang rason ng COMELEC
Pero bago natin, sige, bago rason ng COMELEC, wala daw sa listahan ng Section 68 at Section 72, Section 12 tsaka Section 68 ng Omnibus Election Code ang citizenship. Ba, grabe naman ito. So wala, sabi ni Kaagbay-Kers, Hadasa Tapero, Shalom, mananagot si COMELEC nila kay Lord, Crispin Rivera, tapos sino pa, Miss Rosani, COMELEC, Lito de Torres, Camotes News Today, dyan sa Camotes, Jovencia Pondo Rubik. Tapos sabi niya, Lito de Torres, sampa na po, muna po yan sa Supreme Court, bakit muna ayun nga, Jason Julaybi, Binlan Ratag Kapugot Idol, dili matuman ang ng mga balaod, sa mga klaseng balaod. Ano bang klaseng batas ito? Hindi naman susundin. Constitutional law ang nagsasabi. Constitution natin ang nagsasabi. Ang nato kasi salitang Cebuano yan. Kung sa Tagalog, natin. Kung sa Ilonggo, naton. At least marami ka natutunan lingwahe sa akin, Constitution natin mismo nagsasabi sa Section 6, sa Section 3, Article 6 of the Constitution, nagsasabi na walang sinuman ang maging senador kung hindi Filipino citizen na natural born. Hindi pwedeng cesarean born dito, natural born. So, ito ngayon, ipakita ko po na yung tinatawag na ang tinatawag na itong ating Constitution, Article 6, Section 3, ipakita ko sa inyo na sinasabi mismo. Ibig po sabihin, kung wala daw sa batas na Omnibus Election Code, ino lang sinunod nila, binasura nila. Hindi raw yun dahilan. Pero, Diyos ko, pinakamataas na batas ang Constitution. Constitution mismo nagsasabi na walang sinuman ang pwede maging senador kung hindi natural-born Filipino citizen. Ito po yon ang ating Constitution. Ipakita ko po. Yan, nakita nyo ba ang Constitution na pinapakita ko? Ayan. Section at Article 6. Tingnan natin ang Section 3. I-highlight ko, sundan niya ko. No person shall be senator unless pinakauna pa he is a natural-born citizen. Doon pa lang, kahit hindi nakasulat yan sa batas, mas mataas sa batas na yan, kahit hindi nakalagay, ay automatic na yan na parang sinulat na yan sa batas, ang batas ng Konstitusyon. Nako, ano ba itong klase? Kaya magpapail ako ng motion for reconsideration that the Constitution is higher than Omnibus Election Code. The Omnibus Election Code cannot say no to the Constitution. Ang nakalagay sa Constitution, walang sinuman ang hindi natural-born citizen ang maaaring maging senador. Ang ibig pong sabihin yan, doon pa lang sa pagtatakbo niya, ay harangan mo na. Ang gusto ng COMELEC, hayaan mo muna tumakbo. Saka na, pag nakapwesto, saka na natin tirahin. Maaari ba yun? Anong klaseng utak meron tayo ng COMELEC? Ang COMELEC po, puno ng mga abogado na palusot. Abogado di palusot mga yan. Mga ADP yan, abogado di palusot, pinirmahan ng chairman si Ray Bulay. Oy, Mr. Ray Bulay, saan ka ba nag-aral na law school? Ha? Pati si Noli Pipo, saan ba kayo na law school nag-aral? Ito naman si Nelson Sejes. Saan ba kayo nag-aral na law school? What cannot be done directly can never be done indirectly. Ang gusto niya mangyari, indirect, hindi niyo pwede payagan. Indirect, hindi muna sa tanggalin. Alam na, klarong-klaro, ginanggap na ninyo na citizen siya ng Amerika. Tapos hindi nyo dinisqualify. Ang rason lang ninyo, kumo dahil hindi nakasulat sa Omnibus Election Code na batas, ay
hindi nakasulat sa Section 12 at saka Section 68 ay hindi ninyo tatanggapin ang pagiging ang argumento ko na Amerikano siya at inamin na Amerikano siya. Kung ganun ang inyong gagawin, Mr. Ray Bulay, ang ginagawa mo kabudlay, kung ganun gagawin nyo, ibig sabihin, pupunta si Trump dito sa Pilipinas. Si Pope Leo pupunta sa Pilipinas. Kumusikat sila, tatakbo sila presidente, tapos hindi nyo tanggapin ang petition for disqualification kasi hindi naman nakalagay sa Section 12 at saka Section 68 ng Omnibus Election Code kasi iyan ang batas. Pero nakakalimutan ninyo sa ilalim ng pinakamataas na batas na yung Constitution, nakalagay sa Section 3, Article 6 na walang sinuman ang pwede maging senador na American na hindi natural born citizen. Anong klaseng argumento meron kayo? Ay nako, hindi ba crime against humanity ginagawa ninyo? Ray Bulay? Ray Bulay, saka si Noli Pipo, at saka si Nelson Sejes? Kano-ano ka ni Eric Celis pala? Nelson Celis. Kano-ano ka ni Eric Celis? Ay, Diyos ko. Anong klaseng mga abogado kayo? Kahit sabihin na natin may desisyon ng Supreme Court, pwede nyo baguhin, hindi na pwede sundin yan kasi ang argumento dyan ay mas mataas ang konstitusyon sa batas. Ang anumang mga batas na meron sa konstitusyon at nakaligtaan nilagay sa batas ay para na rin sinulat yan sa batas. Kasi konstitusyon yan. Nako. Ito, basahin natin ang to give them their cup of tea. Ito. So, ibig sabihin, ginastify nila ang pagpaproklama kay Erwin Tulfo sa pamamagitan ng pagsabi, hindi naman po kasama sa Section 12 at Section 68 ang citizenship. Nako. E di paano yan? Kasama rin sa Section 14 ng Local Government Code na hindi pwede tumakbo ang dual citizen. Anong klase itong mga, ay nako Diyos ko, kung pwede lang magdasal, Diyos ko, idasal ko na rin. Patayin na lang kayo. Wala kayong kwenta sa Pilipinas. Bahala na si Lord sa inyo. Kailan po ba ito sila patayin, Diyos ko? Tingnan natin ito, pakita ko sa inyo ang certificate of candidacy ni Erwin Tulfo. Ay, nako. Ito po. Nabakita nyo na? Palakihin ko para mabasa ninyo. Yan. Yan ang candidacy ni Erwin Tulfo na sinumiti ko sa COMELEC. Erwin Tulfo, place of birth, Tacloban, Leyte. Asawa si Rizalina Aquino. Journalista, congressman siya. Yan nakalagay. Tapos, ito mayroon siyang question dito, email address. Yan. Kung gusto siguro, email nyo si Tulfo. Email. Kunin nyo yung email address niya. Tsaka, i-bash nyo siya. Anyway, ito, number 17. Sinabi niya, pinirmahan ni Tulfo yan under the pain of perjury. Sabi niya sa number 17, I am eligible for the office I seek to be elected to. Ibig sabihin, Pilipino siya, sinabi niya. Kasinungalingan yan Pagkatapos, number 18, I am a natural born Filipino citizen. Ayan, tingnan nyo. Basahin nyo. Nababasa nyo ba? Nababasa nyo ba yung kanyang certificate of candidacy? I am eligible for the office of the senator I seek to be elected to. I am a natural-born Filipino citizen. I am not a permanent resident of or an immigrant to a foreign country. I executed a sworn renunciation of foreign citizenship
If applicable, attach a copy. I will file with the office of the commission within 30 days after election day my full and true expenditure in connection with the elections. I shall abide by the rules and regulation of the commission, including its code of conduct on social media. I shall not advocate violence or unlawful means to achieve my goals. I will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines and will maintain true faith and allegiance thereto. I will obey the laws. I will legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities. I give my consent to the Commission on Elections to collect, disclose, or share and process the personal data provided herein for election and other lawful purposes in accordance with the privacy notice at the back of the form and as may be authorized by existing laws. I impose this obligation upon myself. Voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. Yan po ang kanyang certified copy ng kanyang certificate of candidacy. So, ano yan? What is this? Ray Bolay, Noli People, Nelson Cis. I-reserve ko na lang aking panawagan kay George Erwin Garcia. Basta ang positioning ko dito, magpapile po kami ng motion for reconsideration at stress ko ang sinabi ng Constitution at stress ko rin ang prinsipyo that what cannot be done directly can never be done indirectly. Grabe. Ibig sabihin yan, yung sikat na boksidor na si Mayweather, pupunta sa Pilipinas, mananalo siya pag tumakbo siya sabihin natin senator. File siya ng candidacy. Ngayon magpapile ako disqualification. Hindi baba-actionan ng COMELEC. Kasi dapat daw petition for the cancellation or the denial of due course of the certificate of candidacy. Nako, mabubuang ako dito sa ating COMELEC, ating election. Ay, salamat po, Dilito de Torres. Sige, ibili, parang sila ng batas sa Pinas. Ganun nga. So, Jaime Aguinaldo ha, baka next time, pati Aso at Carabaw. Oh, pwede Aso, Carabaw, pwede tumakbo. Kasi kung questionin mo, hindi naman ito tao. Sasunod ka na question. Dapat hindi disqualification yan. Ganon nga ang nagyari. Tama, ang ganda ng argumento na Jaime Aguinaldo. Salamat at naisipan mo yan. Kamotes, Tommy Kamotes. Magandang gabi. Naimbag Rabim sa mga kapsat ko. Ito na, ayusin natin ito. Magandang gabi, Marahay na Banggi sa mga Bicolano at Masanto Sialabi sa mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan. Okay? At saka maayong gabi sa mga tanan Ilonggo, mayad gabi sa lahat ng mga sa lahat ng mga karaya. Maradyaw nga duyom sa mga Surigao nun. Marayaw dum sa mga Tausug. Mapya kagabi sa mga mga Maranao saka Maguindanao. Saka buenas noches sa mga Sambongueños. Okay, magandang gabi po sa lahat. Yan lang po, paki-share po para